Number 10. Kaliskis na humanoid. Sa isang ordinaryong likod-bahay, isang pamilya ang biglang nakakita ng nilalang na imposibleng basta maipaliwanag. Ang katawan nito ay balot ng tila makakapal na kaliskis, habang ang mukha naman ay kakaibang kahawig ng tao pero may nakakatakot na anyo. Mahahaba ang mga paa nito, maliliit ang kamay at mabilis itong kumilos na parang sanay magtago sa dilim. Bago pa nila tuluyang maintindihan ang kanilang nasasaksihan, bigla itong tumalon paakyat at nawala sa bubong na para bang sanay na sanay itong umiwas sa tao. Mas lalong naging misteryo ang pangyayari dahil walang sino man sa pamilya ang nakapagbigay ng matinong paliwanag kung anong uri ng nilalang iyon. Hindi ito mukhang karaniwang hayop, pero hindi rin sapat na tawagin lang itong halimaw dahil tila may kakaiba itong katalinuhan sa pagkilos. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ito ba ay isang hindi pa natutuklasang nilalang, isang bihirang mutated na hayop, o isang bagay na talagang hindi dapat umiral sa mundo ng tao. At dahil sa bilis ng pagkawala nito, ang tanging naiwan sa pamilya ay takot, pagkalito, at napakaraming tanong. Number 9. Higanting Griffin. Sa napakataas na bahagi ng Himalayas, kung saan manipis ang hangin at tila humahalik sa ulap ang mga bundok, may isang dambuhalang ibon na matagal nang kinikilalang hari ng himpapawid. Ito ang tinatawag na higanting griffin, isang ibong napakalaki ng pakpak at napakabagsik ng presensya kahit hindi naman ito aktibong nangangaso. Sa halip, tahimik lamang itong nagpapalipad-lipad sa ibabaw ng mga lambak at nyebeng taluktok na parang isang sinaunang tagabantay ng kabundukan. Sa unang tingin, mapayapa ang kilos nito, pero sapat ang laki at tindig nito para maramdaman ng sino mang makakita na isa itong nilalang na dapat igalang. Hindi katakataka kung bakit sa loob ng maraming henerasyon ay may malalim na paggalang ang mga lokal sa ibong ito. Para sa kanila, hindi lang ito simpleng hayop, kundi bahagi ng natural na balanse ng kabundukan. Ang laki ng pakpak nito at ang kakaibang marka sa paligid ng leeg ay lalong nagdaragdag sa alamat at hiwaga nito. Habang para sa ilan ay isa lamang itong kahangahangang nilalang ng kalikasan, para sa iba naman ay para itong buhay na paalala na may mga bahagi pa rin ng mundo na nananatiling mabangis, mahiwaga at hindi ganap na kayang kontrolin ng tao. Number 8. Rake sa bayan. Sa isang abandonadong bayan sa Colombia, matagal nang umiikot ang mga kwento tungkol sa isang nilalang na bihirang magpakita pero sapat na para takutin ang buong lugar. Dahil sa sunod-sunod na umano'y sightings, unti-unting iniwasan ng mga tao ang lugar hanggang sa halos wala nang gustong lumapit doon, lalo na pagsapit ng gabi. Ngunit isang grupo ng magkakaibigan ang nagpasisyang suungin ang takot at alamin kung totoo nga ba ang mga kwento. Nang marating nila ang lumang bahay sa gitna ng katahimikan ng gabi, huminto sila at naghintay. Umaasang baka may makita silang kakaiba sa paligid. Hindi nga sila nabigo, pero ang kapalit nito ay matinding takot. Maya-maya lang may isang nilalang na biglang namataan sa bubong ng lumang bahay. Sa isang iglap, nanigas ang grupo sa sobrang gulat dahil ang kanilang kinatatakutan ay tila totoong-totoo pala. Wala nang nagtangkap ang lumapit o magtanong. Ang tanging naisip nila ay tumakbo palayo bago pa lumala ang sitwasyon. Dahil sa maikling tagpong iyon, lalong tumibay ang alamat ng nilalang sa abandonadong bayan. At para sa mga nakakita rito, sapat na ang isang sulyap upang paniwalaan na may mga bagay talagang mas mabuting huwag nang gambalain. Number 7. Demonyo sa bato. May isang nakakakilabot na video na nagpapakita ng tila isang kakaibang nilalang na dahan-dahang lumalabas mula sa gilid ng batohang bundok. Sa unang tingin, mahirap agad maunawaan ang esena dahil parang imposibleng may makalusot sa isang solidong pader ng bato. Ngunit habang tumatagal ang video, unti-unting nakikita ang payat at nakakatakot na anyo ng nilalang na parabang galing ito sa ibang mundo.
Nang tuluyan itong makawala, mabilis itong kumilos at biglang naglaho na parang may tiyak na lugar itong pinuntahan matapos makatakas mula sa pinanggalingan nito. Dahil dito, maraming nanonood ang napaisip kung posible bang may ibang daigdig na nakatago sa likod ng mga lugar na akala natin ay ordinaryo lamang. Ang itsura ng nilalang ay inihalin tulad ng ilan sa isang maliit na demonyo dahil sa payat, balingkinitan at lubhang hindi komportableng anyo nito. Hindi man malinaw kung ano talaga ito, sapat na ang maikling paglitaw nito upang mag-iwan ng matinding kaba at maraming tanong. Kung totoong may nilalang na kayang lumusot mula sa bato at pumasok sa mundo ng tao, mas nakakatakot isipin kung ilan pa sa kanila ang maaaring nagtatago lamang, naghihintay ng tamang sandali upang muling magpakita. Number 6. Chupacabra sa gubat. Sa isang madilim na gabi sa kagubatan ng Chile, isang lalaki ang nahiwalay sa kanyang mga kasama habang ang mga ito ay naghihintay lamang sa tabi ng bonfire. Habang pilit niyang hinahanap ang tamang daan pabalik, tanging ilaw ng flashlight at kamera niya ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ngunit sa gitna ng katahimikan at kaba, may isang nilalang na biglang sumilip mula sa likod ng puno. Matalas ang mga ngipin nito, matutulis ang tenga, at kumikislap ang mga mata na parabang handa itong umatake anumang oras. Sa unang tingin, mukha itong isang baluktot at nakakatakot na bersyon ng isang mabangis na hayop. Dahil sa sobrang takot, agad na tumakbo ang lalaki nang hindi na lumilingon pa, desperadong makatakas sa kung anumang nilalang ang nakita niya. Nang maipakita niya kalaunan ang video sa kanyang mga kaibigan, may ilan sa kanila ang nagsabing posibleng isa itong chupacabra, ang nilalang na matagal ng laman ng mga alamat at usapan sa iba't ibang lugar sa Latin America. Bagamat maikli lamang ang engkwentro, sapat iyon upang mag-iwan ng malalim na takot at pagdududa sa isip ng sinumang makakapanood. Dahil sa itsura at kilos nito, lalong tumitibay ang paniniwala ng ilan na baka may mga nilalangang nananatiling nakatago sa kagubatan, naghihintay lamang ng maling taong mapapadaan sa kanilang teritoryo. Number 5. Goblin sa gubat. Habang nagsasaliksik para sa kanyang thesis tungkol sa isang pambihirang halaman sa kagubatan ng Spain, isang PhD student ang hindi sinasadyang nakakita ng isang nilalang na tila hindi nababagay sa tunay na mundo. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga puno at halaman, may napansin siyang paggalaw sa mga palumpong. Sa una, inakala niyang isa lamang itong maliit na hayop, ngunit nang makita niya itong mabuti, napansin niyang kakaiba ang hugis ng ulo nito at tila may anyong malatao. Maliit ito, mailap at sapat ang kakaibang hitsura nito para mapahinto siya at kunan ito ng video mula sa ligtas na distansya. Nang mai-upload niya ang video online, mabilis itong nakakuha ng atensyon at samot-saring opinyon mula sa mga nakapanood. May ilan na nagsabing posibleng isa itong goblin, isang nilalang mula sa matandang alamat sa Europa, habang ang iba naman ay naniniwalang maaaring isa lamang itong hindi pa kilalang hayop. Ngunit anuman ang tunay nitong pagkakakilanlan, malinaw na hindi ito pangkaraniwang tanawin sa kagubatan. Ang maikling pagsilip ng nilalang na iyon ay sapat na para buhayin muli ang mga lumang kwentong bayan tungkol sa mga nilikhang matagal nang itinuturing na kathang-isip lamang. Sa pagkakataong ito, ang isang simpleng pag-aaral sa kalikasan ay nauwi sa isang karanasang tila humila sa isang tao palapit sa mundo ng alamat at hiwaga. Number 4. Halimaw sa ilog. Sa isang maliit na baryo sa Asya, matagal nang may mga bulong-bulungan tungkol sa isang misteryosong nilalang na bigla na lang lumilitaw sa ibabaw ng ilog at agad ding naglalaho na parang anino. Marami ang nakakita raw nito mula sa malayo, pero walang sapat na ebidensyang makapagpapatunay kung ano talaga iyon. Isang araw, may isang lalaking nagkataong kumukuha ng video sa ilog nang sa wakas ay mahagip ng kamera ang kakaibang nilalang. Maitim ang kaliskis nito, malalakas ang mga paa at mahaba ang buntot. Sa unang tingin ay pwede itong mapagkamalang buhaya, pero habang gumagalaw ito, kitang-kita na may kakaiba sa hugis at kilos nito
na hindi tumutugma sa anumang kilalang hayop. Dahil sa video, lalong nahati ang opinyon ng mga nakapanood. May mga naniniwalang isa itong halimaw ng ilog mula sa mga lumang alamat, habang ang iba naman ay nagsasabing baka isa lang itong hindi pa natutuklasang uri ng hayop na matagal nang nagtatago sa ilalim ng tubig. Ang nakakatakot dito ay hindi lamang ang itsura nito, kundi ang posibilidad na baka matagal na itong naroon, tahimik na namumuhay sa lugar na inaakala ng mga tao ay pamilyar at ligtas. Sa isang maikling saglit ng pagkakakita rito, muling nabuhay ang tanong kung ilan pang lihim ang itinatako ng mga ilog at lawa na araw-araw lamang nating dinaraanan. Number 3. Gagambang halimaw. Isang gabi, matapos magising ang isang may-ari ng bahay dahil sa malalakas at hindi maipaliwanag na ingay sa labas, napilitan siyang silipin kung ano ang sanhi ng kaguluhan. Doon niya nasilayan ang isang napakalaking maputlang nilalang na may dambuhalang itaas na katawan at mahahabang paa na parang sa gagamba. Ngunit higit na nakakapangilabot ang detalye na hindi naman ito eksaktong kahawig ng normal na gagamba dahil kulang ito sa karaniwang 8 paa at ang kabuuang hubog nito ay tila hindi akma sa anumang hayop na alam ng tao. Habang gumagapang ito palayo, nakarinig pa umano ng nakakatindig balahibong sigaw ang nakasaksi bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Dahil sa kakaibang hitsura nito, maraming nakapanood ng footage ang agad napaisip kung ano ba talaga ang kanilang nakita. Hindi ito pwedeng ipaliwanag bilang ordinaryong malaking gagamba dahil kahit ang pinakamalaking kilalang uri sa mundo ay napakalayo sa laki at anyo ng nilalang na ito. Ang maikling paglitaw nito ay sapat na upang lumikha ng takot at matinding haka-haka, lalo na't hindi na raw ito muling bumalik matapos makita. Sa isang simpleng bakuran, isang ordinaryong gabi ang biglang naging eksena ng isang engkwentro na tila hinugot mula sa bangungot at hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot kung ano nga ba talaga ang gumapang palabas ng kadiliman. Number 2. Bigfoot na higante. Isang driver ang dumaraan noon sa isang masukal na kalsada sa kagubatan ng Michigan nang bigla niyang makita ang isang napakalaking nilalang na tumawid sa daraanan niya. Sa unang tingin pa lang, halatang hindi ito ordinaryong hayop o tao. Mabalahibo ang buong katawan nito at malaki ang pagkakahawig sa karaniwang paglalarawan ng Bigfoot, ngunit ang mas nakakagulat ay ang tinatayang laki nito. Ayon sa nakasaksi, maaari raw itong umabot sa napakataas na sukat at habang papalayo ito, tila kampante lamang itong naglalakad na parabang sanay na sanay itong dumaan sa gubat nang hindi natatakot sa kahit ano. Sa maikling tagpong iyon, kapansin-pansin ding parang may hawak itong isang bagay sa kamay habang umiiwas sa mga puno sa tabi ng daan. Dahil maikli lamang ang video, lalong dumami ang tanong kaysa sagot. Hindi sapat ang footage upang mapatunayan kung ano talaga ang nilalang, pero sapat ito upang gulatin ang sino mang makakapanood. Ang paraan ng paglalakad nito, ang laki ng katawan, at ang presensya nitong tila hindi nababagay sa mundo ng tao ay nagbigay buhay muli sa usapin tungkol sa Bigfoot. Para sa ilan, isa lamang itong panluloko o maling akala sa dilim ng kagubatan, ngunit para sa iba, isa itong bihirang patunay na maaaring may mga dambuhalang nilalang pa ring nagtatago sa malalayong lugar, malayo sa siyudad at sa mata ng karamihan. At kung totoo ngang Bigfoot iyon, nakakatakot isipin kung gaano pa karami ang tulad nito na hindi pa kailanman nahuhuli sa malinaw na ebidensya. Number 1. Nilalang na nakagapos. Sa isang matauhang kalye, maraming tao ang biglang napahinto nang makita ang mga pulis na napapalibutan ng isang kakaibang nilalang. Sa una, maaaring isipin ng sinuman na isa lamang itong taong naka-costume o gumagawa ng kalokohan sa gitna ng publiko. Ngunit habang lumalapit ang kamera, unti-unti napapansin na may sobrang kakaiba sa anyo nito. Maliit ang pangangatawan, tila humanoid ang forma, pero ang mukha at kilos nito ay hindi maipaliwanag ng maayos.
Higit pang nakakagulat na tila mahigpit itong nakagapos na parabang sinisiguro ng mga otoridad na hindi ito makakatakas. Sa paligid, dosen-dosen ng tao ang nagtitipon, nagvi-video at nakatingin ng may halong takot at pagkamangha. Mas naging misteryoso ang pangyayari dahil walang malinaw na opisyal na paliwanag na inilabas tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng nilalang. May ilang saksi na nagsabing agresibo raw ito bago nahuli, habang may iba namang nagsabing tahimik lamang itong nakaupo at nagmamasid sa paligid. Ang magkakaibang salaysay na ito ang lalong nagdagdag sa kabuuang hiwaga ng insidente. Kung isa man itong nilalang na hindi pa kilala ng siyensya, isang matinding panloloko o isang kakaibang pangyayaring agad tinakpan ng katahimikan, walang nakatitiyak. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang esenang iyon ay sapat para mag-iwan ng matinding kaba sa sino mang nakakita dahil kapag ang mga otoridad mismo ang tila hindi makapagbigay ng sagot, mas lalong nakakatakot isipin kung ano nga ba talaga ang nahuli nila.